Ito lang paglinis. Madali na maglinis na. Ano. Kasi araw-araw ko naman ang nililinis yan eh. Ganyan lang. Welcome back. Ayan, magmamap na tayo. Yung iba kasi guys, dito sa Hong Kong, may mga aamo na mababait, may mga amo din na hindi mababait, di ba? So, swertehan lang talaga pag makaamo ka ng mabait. Swertehan lang na yung amo mo ay hindi ka ano sa pagkain, walang problema. Ito naman sa amo ko guys, naman ako, food allowance. So, wala akong problema tungkol sa pagkain. And then, nakakatipid din ako kasi kahit food allowance ako, binibigyan ako nila amo ng pagkain ko. Anong niluluto nila? So, kinakain ko din. So, bigay din ni amo. Tapos, marami ding stock, pinapaano din sa akin ni amo. Kumuha ako dyan. Pero alam mo naman, mag-isip din tayo minsan na porket food allowance tayo at porket binibigyan tayo ng amo natin, so hindi na tayo mahiya. Mahiya naman din tayo kasi naka-food allowance tayo, di ba? Ganito lang ng pag... Hello guys! Good afternoon. Happy Friday everyone. Welcome back to my YouTube channel. So pala guys, magmamap na ako, tapos katapos na sa aking gawain. Ako pa ay isang OFW dito sa Hong Kong. So, gusto niyo yung mga ginagawa ko dito sa Hong Kong, mga tanawin sa Hong Kong, ano kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At mga gusto niyo mga idea. Pero ang gusto niyo naman dito sa aking mga ginagawa dito sa Hong Kong, yung amo ko po ay, ano lang kami, may isa siyang anak, lalaki, malaki na, lang taon na din. So, wala akong alagang papa. So, more on linis ako sa buong bahay. Tapos, sa pagkain naman, tanghali lang naman, dinner, pero ano lang, 3 or 4 na beses sa isang linggo. Then, breakfast, ay easy lang naman ang breakfast, guys. Madali lang ang breakfast na gagawin. Kasi mostly, noodles lang naman. So, madali lang ang trabaho ko dito sa Hong Kong. Meron namang iba ay hindi madali magtrabaho ng Hong Kong. Katulad ng ibang nakilala ko, kasi yung mga bak tayo sa pinag-uusapan natin guys, yung dito sa Hong Kong. Kung gusto niyo naman mag-apply dito, mag-apply kayo. Marami namang agency na inyong ma-applyan. Tsaka mag-pray kayo, magdasal. Kasi ang dasal talaga ay malakas talaga as in. Kasi yun talaga ang pinagdasal ko na sana yung amo ko ay mabait. Tapos, ano pa yan guys? Kasi 4 years na ako dito, pangalawang kontrata ko na sa amo ko, ayaw ko sanang umuwi, ayaw ko mag-for good, kaya lang kailangan kasi ako mag-for good kasi gusto ko pang magka-baby, gusto ko pang dagdagan yung anak ko, nag-iisang anak ko, para may anak din ako at kami ng asawa ko. Yan lang. Kasi wala pa kaming anak, pero may anak ako. Alam nyo na yun. Diba? Tapos, yun lang talaga. Ayaw ko sanang iwan ko dito sa amo ko kasi wala ka talagang problema pagdating sa pagkain, pagdating sa sweldo, wala kang masasabi as in. Mga mababait sila. Hirap makakuha na ng amo na ganito guys. Pero kung mayroon man, so ipanalangin mo na mabait yung amo.
Kasi mostly dito sa Hong Kong, araw-araw talaga may terminate. Yun talaga ang kalaban natin kapag mag-apply tayo dito sa Hong Kong. May termination. Sa Middle East, at least sa Middle East ay wala talaga. Ikaw na lang ang susuko na mag-give up sa amo mo, sila hindi pa. O, di ba? Yun ang kakaibahan. Kaibahan. Kaibahan. Sorry na. Yan lang masasabi ko guys. Magdasal kayo kung gusto nyo magpunta dito sa Hong Kong. Kaya lang, bait naman. Marami naman din dito din na matagal-tagal na dito magtrabaho sa Hong Kong. Maganda naman yung amo nila. Meron ding umabot dito 30 years. Tagal na, as in. Dito pa rin. Kasi, lalo na dito yung kapitbahay ko dito guys. Napakabait ng amo niya. 30. Wala man siyang alaga. Tapos pwede nga siyang, magdala ng kaibigan sa bahay ng amo niya. Pero huwag natin, yan. Huwag tayong mainggit. Kasi, may kanya-kanya tayong mga, sa amo natin. Yun lang, kasi mabait yung amo niya. Mabait din naman yung amo ko. Tsaka guys, hindi ako namamalengke dito. Mostly dito sa Hong Kong, mga Korean dito ay namamalengke. Sila ang mamalengke sa mga amo nila. Pero ako, ang amo ko ang mamalengke guys. Hindi ako. So, yun ang kagandahan. Kasi hindi sasakit ang ulo ko paano mag-budget ng pera na ganyan, di ba? Kasi alam din ni amo, sabi ni amo, sila na daw ang bibili kasi alam mo naman ang budget ng di ba? Tapos hindi naman din sila halos buong linggo dito kakain. Tapos ako naman guys, hindi naman kasi ako every Sunday magdi-day off. So once a month lang ako magdi-day off guys, binabayaran ako ng amo ko. Yes, binabayaran ako ng amo ko para yung hindi ako magdi-day off. So, glad to say, masaya ako kasi nga, parang sa Middle East lang kasi galing ako sa Middle East. So, parang sa Middle East lang din na magdi-day off ako once a month. So, nakatipid ako guys, malaking tipid talaga yun na once a month ka lang magdi-day off. Yes, kasi mahirap. Pag linggo-linggo ka mag-day off, tapos may statutory pa. Yes, guys. Dito sa Hong Kong, kapag may holiday o statutory dito, labas mo din yan. So, kung ayaw mo din lumabas, babayaran ka namin. Pero ako, lalabas ako guys, kasi nga, once a month na nga ako mag-day off, anuhin ko pa yung statutory. So, labasan ko na yung statutory. Kasi, para din makapasyal-pasyal tayo, no? Hindi tayo mukhang pera. Yan lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo ng konting aral dito sa Hong Kong. Kaya, kung gusto nyo mag-apply guys, marami pong agency na mga legit na agency sa Pilipinas or mag-ano kayo sa online, helper place, meron din doon. Tsaka, ano pa ngayon, basta nakalimutan ko pagkaalala ko sa helper place kasi pwede kayong direct doon. Maganda din doon. Yan, thank you for watching. See you in my next mini vlog or next vlog. Please subscribe. Thank you.